Isang maganda at mapagpalang umaga po sa inyong lahat mga kababayan, mga kaibigan, mga taga-subaybay po natin, mga kapatid na nanonood po sa atin at sumusuporta po sa atin sa Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa iba't ibang bansa. Ang tatalakayin natin ngayon ay tungkol na naman dito sa bagong video ni Epifanio Labrador. Patuloy sa kanyang paggawa ng kanyang mga kwento. Kwento, sabi natin kwento kasi wala pong basihan ang lahat ng kanyang sinasabi at mapapanood nyo po dito mamaya na lahat ng kanyang sasabihin sa lahat ng ipapapanood po namin sa inyo ay lahat yon ay walang katotohanan sapagkat sa kanya natin mismo maririnig na ang lahat ng yon ay puro kwento lang at walang sapat na basihan. Puro palapalagay lang, kuro-kuro, imahinasyon, kathang isip, yan ang termino doon, isang kathang isip at wala pong katotohanan ng lahat. Pero bago tayo magpatuloy mga kapatid at mga kaibigan, mga mahal po namin taga-subaybay, nagtataka po kayo siguro bakit naka-shades ako. Para hindi ako makilala ni Epifanio Labrador, kababayan. Kasi hanggang ngayon nakamas pa siya. At yun din ang ginagamit niyang mask. Punong-puno na ng mikrobyo siguro po yun, yung mask na ginagamit niya kasi hindi niya pinapalitan, mga kababayan. Hanggang ngayon, mula noon hanggang ngayon at magpahanggang sa wakas ay yung mask na yun ang kanyang ginagamit. nagmas na nga, may butas pa rito. Wala ding silbi, mga kababayan. Pinasasaya ko lang po yung inyong mga araw at pinasasaya ko yung inyong umaga, mga kababayan. Bago tayo magpatuloy, mga kaibigan, mga kababayan, mga mahal po namin taga-subaybay, makikisuyo po sana kami na kapag pinapanood nyo naman po yung ating video ay huwag nyo naman pong i-skip yung mga ads na lumalabas po dyan. Yan po ay tulong nyo na rin po sa amin. Lalo tayong makagawa ng maraming content. Makagawa tayo ng mga videos na inyong mapapanood habang kayo nagpapahinga. At sisikapin po namin na habang nanonood kayo ay medyo may halong buwisngis at saya sa inyong mga panonood, mga kaibigan at mga kababayan. So huwag nyo naman pong i-skip yung mga ads na lumalabas po dyan sa screen ng inyong mga mobile phone, kung saan-saan man po kayo nanonood, tablet, television, o kahit saan pa. Pero bago natin ituloy yung ating talakayan, mga kapatid, nais lang po namin batiin ang mga sumusunod kasi nagpapa-shoutout po. Pa-shoutout po mula sa lokal ng General Nakar, distrito ng Quezon North, si Ka Felix. Hindi ko nasasabihin yung apelyido, baka makilala po kayo ni Epifanio Labrador. Ka Felix, kumusta po kayo dyan? Ayun, meron pang nag-comment dito. Pero sa next na video natin, tatalakayan natin ito. Sino pa? Si Bro Anthony. Brother Anthony. Just go and go, bro. Keep it up. Yun, sabi niya eh. TY po sa update. Ayun, nagpapasalamat din si Agos Danny. Yan. Sino pa? Watching from General Santos City. Sir George Jr. Ayun. Nanonood sa General Santos City. Sino pa? Watching from Hong Kong. Magandang gabi po. Ayun, umaga po dito ka Just Minor. Just Minor to ah. Yun. Sino pa? Watching from lokal ng Ibaan, Batangas. Yun, si TV Channel. Nakalagay dito kasi TV Channel. Musta po kayo dyan sa Ibaan, Batangas po? God bless po. Just Vlog from Novi. Kumusta po kayo dyan, Ka Novi? Kumusta po kayo dyan? Ayun, nangungumusta rin po si Ka Arturo. Yun. So, mga kababayan at mga mahal po naming mga taga-subaybay, mga kapatid, mayroon tayong ipapapanood po sa inyo at mamaya po ay tatalakayin natin. Tungkol po dito sa video ni Epifanio Labrador na na-upload niya nung kahapon ito. At ito po yung kanyang video para sa ganun ay hindi tayo gagawa ng anumang kuro-kuro, palapalagay, panoorin po natin to. Ang ating po topic ngayon ay tungkol po sa isang leader ng isang reliyon din na masasabi mo talagang kulto na walang pinagkaiba sa reliyon ni Eduardo Manalo, na kanyang pinamumunuan ngayon na masasabi mo talagang iglesia ng Diablo, dahil sa malakultong pamamaraan nito, malakultong ginagawa nito. So, siya po si Apollo Kibuloy. Mas kilala sa Pastor Apollo Kibuloy, na kung saan ay Mongoloid. So, dali lang muna, stopin muna natin doon. Tigil muna natin doon. Baka sabihin po ng mga kababayan po natin at mga kaibigan natin nanonood sa atin,
Eh, bakit ninyo pinag-uusapan yan? Bakit nyo tinatalakay? Hindi naman para sa inyo yan. Ang binabanggit naman dyan ay si Pastor Apollo Kibuloy. O, bakit ninyo pinakikialaman yan? Wala naman kayong ground dyan para takal-talakayin yan kasi hindi naman ninyo kamembro yan. Baka sabihin nyo pong ganun. Pero para po maintindihan po ninyo, ay itutuloy po natin yung ating pinapanood. Ay, pasarilyon. Ako natatawa lang ako kasi may nakarating po sa akin na balita. May nakarating po sa akin na balita. May nakarating po sa akin na balita. Stop muna natin doon. Sa mga Tweed, gusto lang po namin ipalinawin po sa inyo, mga kababayan at mga kapatid, mga mahal po naming taga-subaybay, na ang lahat ng sasabihin niya po, ang lahat ng sasabihin ni Epifanio Labrador sa bidyong ito, lahat po ay walang katotohanan. Kasi narinig nyo, paulit-ulit nating inihayag sa inyo at ipinapanood sa inyo, may nakarating daw sa kanya na balita. Okay? Ibig sabihin, ay nagmamarites ito. Puro marites lang ang ginagawa nito. Puro lahat ng sasabihin niya sa video niya ito ay puro marites lang. Anong ibig sabihin na puro marites lang? Balita, walang katotohanan. Kasi balita, walang sapat na ebidensya, hindi makatotohanan, kasi nakarating lang sa kanya na balita. Naintindihan niyo po yun ha, mga kababayan ha? Ito'y balita lang. Ulitin natin. Ito pa lang si Apollo Kibuloy na nakakulong ngayon dahil nga sa salang pangre-rape, panggagahasa, pang-aabuso sa mga kababaihan na kung saan gustong tumakbo ng pagkasenador dahil balita ko po kung siya ng pabor. Inulit niya ulit na narinig niyo po mga kababayan. Paulit-ulit po natin na pinapanood yan para matiyak natin na ang lahat ng sasabihin ng taong ito, lahat po yan walang katotohanan. Lahat po yan ay gawa-gawa lang niya, kwento. Lahat po yan ay katang-isip lang niya. Lahat po yan ay puro mga kuro-kuro, palapalagay lang. Walang katotohanan at wala po siyang sapat na katibayan. Okay, tuloy natin. Balita, pinakarating po sa akin na balita. Pinakarating po sa akin na balita. Ito pa lang si Apollo Kibuloy na nakakulong ngayon dahil nasa salang pangre-rape, pangkakahasa, pang-aabuso sa mga kababaihan na kung saan gustong tumakbo ng pagkasenador dahil balita ko po humingi siya ng pabor, humingi siya ng saklolo sa kanyang best friend na si Rodrigo Roa Duterte na isa ring Diablo, nakapal ng Diablo. Ayon sa kanyang balita daw, ay humingi ng pabor si Pastor Apollo Kibuloy kay President Duterte. Okay ha? Maliwanag yan. Na kung maaari, i-endorse siya sa Iglesia ni Manalo na Diablo. Na kung pwede, yung mga membro ng Iglesia ni Manalo na kulto ay iboto din si Kibuloy. Ang hinihingi daw niya na pabor kay President Duterte ay i-endorse siya sa iglesia para daw iboto rin si Pastor Apollo Kibuloy. Yun daw ang hiningi niyang pabor kay President Duterte. Hininging pabor ni Pastor Kibuloy kay Duterte. Pansinin niyo mabuti ha, yung mga sinasabi niya pong lahat dito, wala pong katotohanan niya na puro balita lang. Kasi nga, balita nga niya yun eh. Wala siyang sapat na ebidensya, puro haka-haka lang. Kwento lang po nito, katang-isip lang sinasabi nito. Ang lahat ng sinasabi niya ay puro kasinungalingan lang. Para maliwanag lang po sa inyo kasi baka sa mga along the way, maniwala kayo dun sa sinasabi nito. Kaya inuulit-ulit kong sinasabi na puro balita lang yung sinasabi nito. Marites kasi ito, si Epifanio Labrador, para sa inyong kaalaman. Ito ang number 1 na marites sa buong Pilipinas. Ito ang pinakamarites na tao sa buong Pilipinas. Kaya mahilig ito sa balita eh. Oo, tuloy natin. Ngayon, ang nakalungkot dito mga kababayan. Nalulungkot daw. Manalo man itong si Kibuloy. Ito po ay kagagawan ng Iglesia ni Manalo. At balita. Kung sakali daw manalo si Kibuloy, ito raw ay kagagawan ng iglesia. Isipin nyo, yung kathang isip na ginagawa, pagka daw manalo si Kibuloy, kagagawan daw ng iglesia. Isipin nyo kung gaano ang utak ng taong ito, mga kababayan. Tuloy natin. Manalo man itong si Kibuloy. Ito po ay kagagawan ng Iglesia.
At balita ko pa nga. Mm. At balita ko pa nga. Mm. At balita ko pa nga. Mm. At balita ko May nabalita na naman. pa ng bilyon na halaga. At balita ko pa nga, sabi niya, puro balita, marites nga eh. Nag-alok pa raw ng bilyon si Pastor Apollo Kibuloy sa iglesia para iboto siya. Yun daw ang balita niya. Ha? Balita ito ha. Marites kasi ito eh. Mahilig sa marites kong taong to eh. Kaya puro balita ang pinagsasabi ng taong ito eh. Oh, tuloy natin mga kababayan. Ngayon, isa lang masasabi ko sa inyo, si Manalo. Alam ko kakagating yan dahil bilyon. Pagamat hadlang kayo sa Alam ko, sabi niya, nakakagatin yan kasi bilyon. Mahirap kagatin yung bilyon. Oh, yung piso nga lang, mahirap kagatin nun eh. Di ba? Yung 20 pesos na coins, ang hirap pa yung kagatin yun, yung bilyon pa kaya. Etong si Epifanio Labrador eh, kung ano-ano pinagsasabi ng taong ito. Tuloy na rin. suportahan siya. Ngayon, isa lang masasabi ko sa iglesia ni Manalo. Hmm. Alam ko kakagating yan dahil bilyon. Pagamat hadlang kayo sa hindi kayo naniniwala sa sinasabi ni Kibuloy dahil sa may alok sa inyo na bilyon. Sa totoo lang, ito mga i-expose ko, ito po yung dapat sa iba maririnig. Pero tinatanggihan nila. Oo. Dahil natatakot nga sila sa Oo. iglesia ni Manalo na malapunto, na malamapya. Oo. Pumapatay ng mga tao, walang awa nilang pinapapatay. Pero dahil alang-alang sa mga Pilipino, alang-alang sa bansa ko, alang-alang sa katotohanan, nahayop ko ito ng walang takot para malaman lang ito. Mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay, mga kapatid, narinig niyo po yung mga bintang, mga kwento, haka-haka, spekulasyon, imahinasyon, katang-isip na sinasabi ni Epifanio Labrador. Kayo na po ang humusga. At palagay ko, hindi niya balita to eh. Malabo pa sa balita to eh. Kasi wala, puro kwento nga lang eh. Gumagawa lang siya ng puro haka-haka lang. Ano yung sabi po niya? I-endorso, tutulungan si Pastor Apollo Kibuloy. Itong video ito ay tatandaan natin mga kababayan. Darating ang araw, muli nating ipapapanood po sa inyo ito pagkatapos ng eleksyon. Opo, mga kababayan at mga mahal po naming mga taga-subaybay. Para lalong patunayan po sa inyo na lahat ng sinasabi ng taong ito ay puro kasinungalingan lamang at paninira po sa iglesia. Wala po kasi siyang magawa kundi gumawa ng ganitong mga kwento kasi akala niya papatulan siya ng iglesia. Pero ito yung ginagawa namin mga kababayan, hindi para patulan siya. Wala namang bilang po itong taong ito. Ang concern lang namin dito mga kababayan ay yung mga nanonood sa kanya at nakikinig sa kanya na kanyang mga naloloko, nagugoyo, nahuhututan, nahihingan ng pera. Mag-iingat po kayo sa taong ito mga kababayan. Sa inyo po kami nag-aalala kasi baka mapaniwala kayo ng taong ito na puro kasinungalingan ang kanyang mga sinasabi. Walang sapat na batayan, mga kababayan. Ano sabi niya kanina? Wala daw tumatanggap ng ganong topic kasi natatakot daw sila. Hindi sa walang tumatanggap, Epifanio Labrador, sa ganyang mga topic. Kasi ikaw lang naman ang nakakaisip niyan. At walang magtatangka na matinong vlogger ha, kasi ikaw wala ka sa katinuan para magsabi ng ganitong mga bagay tungkol sa iglesia. Kasi alam nila kung papaano po ang iglesia at kung ano ang iglesia. Yung sinasabi niya na kakagatin, yung alok daw, balita niya eh. Ito yung kwento niya, pero papaliwanag ko rin din po sa inyo mga kababayan. Yung ginawa niyang kwento at ginawa niyang kahaka niya, kuro-kuro niya, ay hindi po totoo yon na kahit na sino pa na mag-alok. Wala pong ganun. Ang totoo mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay, para maintindihan po ninyo, ano po, kapag ang isang politiko nag-attempt na mag-alok ng halaga sa loob ng iglesia, kapalit na siya ay mapagpasyahan na pagkaisahan ng iglesia para sa halalan, yung balakin pa lang, yung mag-attempt pa lang na ganun ang gagawin ng politiko, 101% po, hindi po papasyahan po ng pamamahalayan. Maniwala po kayo mga kababayan, mga kapatid, mga mahal po naming taga-subaybay. Ganun po ang iglesia. Kaya yung sinasabi ni Epifanio Labrador na kakagatin daw, kaysa malaki dahil sa bilyon, Epifanio Labrador, hindi namin kailangan yung bilyon. Hindi namin kailangan yan. Sinusunod namin ang pagkakaisa sa pagboto sapagkat yun ay aral ng ating Panginoon Diyos na nakasulat sa Biblia. Hindi ko nasasabihin yung talata kasi nagbabasa ka naman, Epifanio Labrador, alam mo yun. Kasi minsan may mga nababanggit ka sa video mo eh. So, mga kababayan, at kung mayroon man mga politiko po na nanonood po sa amin, mga kandidato, para malaman po ninyo na ganun po ang iglesia.
pag nag-attempt po kayo, nagbalak kayo ng ganong mga gawain, hindi po kayo papasa sa iglesia. Hindi po kayo papasa. Kasi wala po kaming aral na ganon. Kami po, mga kaanib sa iglesia, mga kapatid, mga kababayan, mga mahal po namin taga-subaybay, nabanggit ko na po ito nung nakaraang video ko, na kami po ay mahigpit na binilinan. Mahigpit po ang tagubilin sa amin na kami po ay huwag hihingin ng anumang pabor sa politiko. Huwag kaming lalapit sa mga politiko para humingi ng anumang pabor. Huwag kaming makikipag-usap sa mga politiko kung ang pag-uusapan ay tungkol sa politika. Mahigpit po na ipinagbabawal po sa amin ang pamamahala yun. Gusto ng pamamahala po namin sa loob ng iglesia, maingatan po yung aming kahalalan. Mga mahal po naming taga-subaybay. Yun po ang dapat ninyong maintindihan at malaman. Para sa ganon, ay magkaroon kayo ng kabatiran. Maliwanagan po kayo mga kababayan. Lalo na po doon sa hindi po namin kapatid, hindi po namin kapanampalataya sa loob ng iglesia. Na ang pagkakaisa po sa loob ng iglesia, talagang solido po. Solid ang pagkakaisa po namin. Ano pa sabi ni Epifanio Labrador kanina mga kababayan? Kaya daw sinasabi yon para sa bayan na walang takot. Sabi niya, hindi raw siya natatakot. Totoo bang hindi natatakot si Epifanio Labrador, mga kababayan? O, panoorin niyo po ito kung talagang hindi natatakot si Epifanio Labrador. Ha? Okay, magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kababayan. Lasing yan, lasing. pasensya na po kayo kung masyadong napaaga, no? Hindi na nakakatulog. Siguro mga alas 4 pa lang. Yun, oh. So, nagkape ako. So, naisipan ko na lang na mag-vlog. So, tulog pa yung ating mga kasamahan na, kumbaga, nagiging bantay po natin. Ano raw? 24 oras. Binabantayan, 24 oras. Problema sa kahit kaninong basta ang atin lamang kalaban, ang ating binabantayan. Lalo na yung ating mga binabatikos. Narinig niyo po mga kababayan. Hindi na po nakakatulog ang taong ito. Wala siyang kapayapaan. Paano magkakaroon ng kapayapaan yung ganitong klase ng tao na wala nang alam kundi sirain, paratangan ang iglesia. Kaya lagi siyang nagbabantay. Kaya kung napapansin niyo pag nagbablog siya mga kababayan, yung mata niya, tinitignan lang niya kung may darating. Yung napapansin niyo yung mga vlog niya. Yung mata niya umiikot. Nag-aabang. Ibig sabihin nun ay parang merong pupuntang tao doon sa kinaroroonan niya. Meron siyang inaasahan na taong pupunta doon sa kanya para dakpin. Ganon ang ibig sabihin nun kapag lagi mong inaasahan na may darating, binabantayan mo. Bakit ganon? Kasi meron siyang kasalanan. Meron siyang dapat na panagutan sa batas. Kaya nagbabantay, binabantayan at higit sa lahat, natakot si Epifanio Labrador kasi duwag itong taong ito. Kabaliktaran yung kanyang mga sinasabi, lumalabas sa bibig niya na siya raw ay matapang, walang takot, pero sa katotohanan, takot at duwag ang taong ito. Magmasid-masid ka, Epifanio Labrador, baka mamaya nandyan na. Kaya kapag nagbablog ka, wag ganun lang ha, wag ganyan lang. Baka sa likod mo manggaling, hindi mo makita. Kaya dapat po, lumingon-lingon ka rin sa likod. Paminsan-minsan, Epifanio Labrador, baka diyan ka mamaya, nakaposes ka na pala. Hindi mo namamalayan, may tao na dyan sa likod mo. At, eto pa, baka yung mga kasamahan mo dyan, mismo, magkanulo sa'yo. So, yun lang ang ating maibabahagi ngayon, mga kababayan, mga mahal po naming taga-subaybay, mga kapatid. At, huwag kayong magsasawa po na subaybayan ang inyong lingkod. At, huwag nyo pong nakikisuyo din po kami na huwag nyo pong i-skip yung mga ads na lumalabas sa inyong mga screen. Pagtsagaan nyo pong panoorin. Doon sa mga nanonood po sa amin, hindi pa namin subscriber, pa-subscribe po. Paki-hit na rin yung ating notification bell para ma-notify po kayo sa mga susunod na videos na i-upload natin. Magandang umaga po sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao, at lahat ng mga taga-subaybay natin sa iba't ibang panig ng daigdig. Mga kapatid, shout out po sa inyong lahat. God bless po.